po. Ninitian na po ba natin ang bawat isa? Binati? Kinamayan? Sabi nga po, napakaligaya at kahanga-hanga ang nagkakasama-samang magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, iba't lagi tayong masaya? Amen. Amen. Hindi sa walang pera dahil tayo ay ginawa ng tagapagmana ng Diyos. Amen. Amen. Binuhos niya na ang pagpapala. Amen. Sige po mga kapatid, tayo na po tayo at tayo po ay magsisimula. Sabi po sa awit 66, sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na nakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga, yuyuko sa takot ang mga kaaway. Dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Sabi sa 4, ang lahat sa lupa ikay sinasamba. Awit ng papuri, iyaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Sabi sa 6, naging tuyong lupa kahit yaong tubig at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis. Siya'y naghaharing may kapangyarihan at sa mga bansay pawang nagmamanman. Huwag nang magtatangkang sino may lumaban. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos. Inyong iparinig, papuring malugod. Iningatan niya tayong pawang buhay. Di tayo bumagsak, di niya binayaan. O Diyos, sinubok mo ang iyong mga hinirang. Sinubok mo kami upang dumalisay at tulad ng pilak kami idinarang. Iyong binayaang mahulog sa bitag at pinagdala mo kami ng mabigat. Sa mga kaaway ipinaubaya, sinubok mo kami sa apoy at baha, bago mo dinala sa dakong payapa. Sa 13, ako'y maghahandog sa banal mong templo ng aking pangako na handog sa iyo. Pati pangako ko ng may suliranin ay ibibigay ko sa iyo dadalhin. Ako'y maghahandog sa tabernakulo, tupang susunugin maghahandog ako. Kambing na sinunog at handog na toro ay hahalimuyak ang taglay na bango. Sabi sa 20, purihin ang Diyos, siya'y papurihan, yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan. At ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Amen. Lahat ng ating daing ay, anong ginawa ng Diyos? Pinakinggan niya na. Kaya karapat dapat siya sa lahat ng ating papuri. Sige mga kapatid, taas po natin ating mga kamay. Patuloy nating kilalanin ng kagandahang loob ng Diyos, ang kanyang habag sa ating lahat. Tunay nga, Panginoon, kung hindi dahil sa habag mo, Lord, nalipol na kaming lahat. Sino nga ba kami sa iyong harapan, Panginoon? Isa lamang kaming maruming basahan, hindi karapat-dapat. Ngunit dahil sa habag mo, sa biyaya mo, sa pag-ibig mo, ginawa mo kaming anak mo, hindi lang anak, kundi tagapagmana mo, Panginoon. Ginawa mo kaming tagapaglingkod mo, Panginoon. Pinagkatiwalaan mo kami. Salamat, Panginoon, kaya walang dahilan para hindi ka namin purihin, pasalamatan. Walang dahilan para hindi kami umawit, tumalon, sumayaw. Para sa iyong karangalan, Panginoon, may puso kaming katulad kay David, ng punong-puno ng awit at pagsamba at pasasalamat sa iyo. Kaya sa hapon na ito, Panginoon, ikaw lang ang aming pinaparangalan, ang iyong banal na spiritu ang kumilos sa aming kalagitnaan. Ang lahat ng gagamitin mo, Panginoon, ay alam ko, Lord, na in-equip mo na sila. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na gumagabay sa kanila. Salamat po sa buhay ng mga kapatid kong ito. Ito po ang aming dalangin ng punong-puno ng pag-asa. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen! Sige po, tinatawag ko na po ang worship team. Ayun, puri po ang Panginoon sa magandang pinakalang hapon po sa bawat isa. Amen? God is good. All the time. And all the time. God is so good. Ayun. Sige, ang ganda ah. Ulit pa. God is good. All the And time. all the time, God is so good. Purihin po ang Panginoon. Patuloy po natin sasambahin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige po tayo dumako sa diwa ng pagsamba ngayong hapon. Panginoon, ito po ang aming panalangin sa oras na ito. Yung kami po ay mailapit sa iyo. Hayaan niyo po, O Diyos, sa oras na ito, isang pangalan ang aming malitaas sa aming kalagitnaan. At yun ang pangalan mo, Panginoon
Draw me close to you. Close to you. Never let me go. And lay it all down again. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. Let's go. You're all I want. Come on. You're all I want, Jesus. You're all I ever needed. You're all I want. Help me now, you are near. Draw me close to you. Draw me close to you. Yes, Lord, this is our prayer. Never let me go. Lay it all down again. To hear you say that I'm your friend. You are my desire. And you are my desire. Yes, oh Lord. No one else will do. 'Cause nothing else will take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way and bring me back to you. You're all I want.
Alas dito, we will declare that Jesus is alive. Our Redeemer is alive. Oh, I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is sealed in His name. I believe. I believe. I raise the banner. the Bible says in the book of Ephesians, every knee shall bow and every tongue confess that Jesus is Lord. We will declare the name of Jesus, the name of Yeshua. Hallelujah. Most beautiful among thousands and thousands, my beloved is the most beautiful among thousands and thousands, my beloved is the
beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands.
is above every name. The soon and coming King, the Lord of hosts, the great I am, and the Prince of Peace. Lord, all the praises, all the glory belongs to you alone, Jesus Christ. And everybody say, Amen and Amen. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Amen. Tunay nga po, napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen? Amen. Ito po ay buhay na natin. Kaya po sa pinakamahalagang bahagi ng ating pangalawang gawain, ng ating Word of Life, nadadali ng ating masipag at mabait, makisig na lingkod ng Diyos, si Pastor Edgar San Miguel. Sige po, palakpakan po natin ang buhay ni Pastor. Maraming salamat sa pagpapakilala. Alam niyo, sa totoo lang, habang nakaupo ako dyan, ako'y galak na galak sa worship team. No? Talagang yung matagal ko nang ipinag-pray, pinapanalangin, na nawa, dahil maraming gamit, walang gumamit. May drum, salamat, nandyan si Jeremiah. No? Pinadala ni Lord. May organ, salamat, nandyan si Pastor Neil. No? Meron pang gitarang dalawa. So, ipanalangin pa natin dahil para kumpleto na, no? Merong tinatawag na bass guitar at lead guitar. Dalawa pa ang bakante. Yung mga awit, ayos na eh. Ang gandang pakinggan. Alam niyo, bago kami matulog, pinakikinggan namin yan. Yung mga awitin na yan. Ba, akala mo nasa malaki na tayong church. Thank God. Totoo, sa totoo lang, ang ganda ng kanta ng awit ninyo. Sa Diyos po ang papuri. No? Sa Diyos ang papuri. Okay, so, ang atin pong topic, mababasa po natin sa ayan. Yan, dyan muna. Yan, pangalawa. Okay, ito po ang topic natin. Mayroon bang taong hindi nagkakasala? Sagot po. Mayroon bang taong hindi nagkakasala? O lahat ay nagkakasala? Lahat nagkakasala. So, walang taong hindi nagkakasala. Common sense. Kung lahat tayo ay nagkakasala, saan ang tungo natin? Impierno. Diba? Napakaliwanag. No? Kung lahat ng tao ay nagkakasala, sa impyerno ang tungo natin. Kaya mamaya mababago po natin yan. Diba? Basta, pero may katwiran kayo. Tama yung sagot nyo. Tama yung sagot nyo na ang lahat ng tao ay nagkakasala. Unang-una, sabi sa Roma chapter 3 verse 10, walang matuwid. Wala ni isa. Ha? Diba nyo? Walang righteous. So, makasalanan. Pangalawa, mababasa po natin sa 1 John chapter 1 verse 8 and 10. Ano ang sinasabi doon? Kapag sinasabi mong hindi ka nagkakasala, dinadaya mo ang iyong sarili at wala ka sa katotohanan. Di ba maliwanag nga naman? Totoo yung sagot nyo. Lahat na nagkakasala, halimbawa, malaki kayo. Pastor, ako, hindi ako nagkakasala. Di ba? Ay babasahin ko lang to. Di ba? Dinadaya mo ang iyong sarili. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya mo ang iyong sarili. Abasa pa ako sa 10. 1 John 1:10.
maliwanag din. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. So, tama ang sagot nyo. Kasi, minsan nga nagpataas ako ng kamay. Sino sa inyo ang hindi nagkakasala? Mayroong nagtaas. Pinasa ko to. Ay, dinadaya ko pala ang aking sarili at ginagawa kong sinungaling ang Diyos. Maliwanag na tayo ay nagkakasala. Basahin po natin sa Roma chapter 3 verse 27 and 28. Marami pong naniniwala dito. Maraming sikta. Di ba ano ang sabi? Kaya ano ngayon ang ating may pagmamalaki? Wala. At bakit naman tayo magmamalaki? Dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan? Hindi. Kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Marami pong churches na ito ang itinuturo para maligtas, para pawalang sala, sundin ang kautusan. No? Kaya't ano ngayon ang ating may pagmamalaki? Wala. At bakit naman tayo magmamalaki? Dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan? Hindi. Kasi ang itinuturo nila para maligtas ka, sundin mo ang kautusan. Kaya ang sabi ni Pablo, hindi, kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Hindi tayo maliligtas sa pagsunod sa kautusan. Na? Kundi dahil sa ating pananampalataya. Okay. Alam niyo itong pagsunod sa kautusan, marami pong sekta. Maraming churches na ito ang itinuturo. Kahit pa sabihin na natin na they are Christian. Mga Kristiyano na. Pero hindi na ako babanggit kung ano yun. Ayaw kong manira. Pero alam kong alam nyo yan. Yung mahahaba ang damit ng babae, bawal ang pantalon sa babae, bawal ang magpagupit ang babae, at ang lalaki naman, bawal magbistida. No? Panahon pa naman ngayon, maraming nagbibistida ng lalaki. Okay, so alam nyo na yan. Sila ay nasa kautusan. At mayroon pa, bawal kumain ng dinuguan. No? Hindi ako kumakain ng dinuguan pag walang puto. Masarap kaya ang dinuguan na may puto. Okay. So, yan po ay batas, kautusan. Maging maraming churches na lagi ko man sinasabi, pero hindi ko sinasaway. Tama po sila dahil biblical. Inuutos ng church na magbigay kayo ng 10% of your gross income. Hindi ko sinasalungat. Tama, nasa Bible. Malakias chapter 3 verse 10. Hindi ko sinasalungat. Kaya lang, simulang nang itayo itong iglesia ito, September 11, 2022, hindi ko sila tinuturuan na kayo ay mag-ikapo. Bakit hindi ko kayo tinuturuan na mag-ikapo? Pero kung gusto nyo mag-ikapo, welcome. Ha? Inuulit ko lang. Kung gusto nyo mag-ikapo, tatanggapin po yan. Papasok dito yan. Kaya lang wala kayong makikita sa record na ito ay tithes. Love offering lamang po. Love offering. Bakit hindi ko inuutos na mag-ikapo kayo?
Dahil wala na po tayo sa kautusan. Ayan, no? Dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan, batas po ang ikapo. Pero hindi ko sinisira ng mga churches. Alam niyo kung bakit? Di ba? Hayagan na si Diskaya. Kilala niyo naman si Sarah Diskaya. At yung lalaki, mag-asawa. Di ba? Ang daming pera. Ang daming pera. Saan galing yung pera nila? Siyempre, blood control. Pera ng taong bayan. Kaya itong churches, hindi ko sabihin, hindi ako kontra sa inuutos yan. Kasi mayroon namang isang iglesia na napakayaman. Alam nyo na yan. Mayroon 50 capacity. Iba pa yung 75,000 capacity. Yung 50,000 capacity, alam kong alam nyo yan. May pit yung dalawang yan sa ikapo. Talagang na-brainwash. Sulit. Saan ang galing? Yung kayamanan na yan na ipatayo na 75,000 capacity at 50,000 capacity. Saan ang galing? Sa ikapo. Sa taong bayan. Sa taong bayan. Kaya, di ba? Pag marami ka ng pera, may kapangyarihan ka na. Pag may kapangyarihan ka na, marami ka pang babae. Di ba? Na-demanda yung isa. Wag na tayo, doon na tayo sa totoo na nangyari. Kay King Solomon. Si King Solomon po, napaka-buting hari. Alam niyo ba, ang sabi ng Diyos sa panaginip, Solomon, humingi ka ng gusto mo, ibibigay ko. Lahat ng gusto mo, hingin mo. Ano ang sabi? Ang hihingiin ko po, yung karunungan. Karunungan. Hindi siya naghingi ng kapangyarihan, hindi siya naghingi ng kayamanan, hindi siya humingi ng humaba ang buhay, no? Pero, ang sabi ng Diyos, dahil hindi ka humingi ng kapangyarihan, panghaba ng buhay, at kayamanan, mayroon pa, etc. Mahirap mamemorya. Ibibigay lahat ng Diyos. Alam niyo, yung karunungan ni Solomon, walang iba, walang makakatalo. Siya lang. Yun ang sabi sa Bible. Siya lang ang pinaka-marunong. At ang pinaka-mayaman, siya lang. Siya rin lang, hindi matatapatan ng kung sino. Marunong sa lahat, pinakamayaman sa lahat. Dahil hindi ka humingi na haba ang buhay mo, bumaba ang buhay ni Abraham. Diba? Naalaala nyo, 3 lang tinuturo ko rito. Una, salvation. Para anytime na bawian tayo ng buhay, sa langit ang tulo natin. Pangalawa, ahaba ang buhay natin. Diba? Mababasa yan sa Deuteronomy chapter 30 verse 15. Ano ang sabi doon? Naglatag ang Diyos ng buhay at kasaganaan. Naglatag ang Diyos ng kamatayan at kahirapan, destruction. Now, you choice. Mamili ka sa dalawa, gusto mo buhay o kamatayan. At alam nyo ba ano nangyayari sa panahon ngayon? Ang pinipili ang kamatayan. Ang buhay, walang iba, si Kristo. Itong ating pamagat. Si Jesus ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Hindi nila pinili si Jesus. Pero may payo ang Diyos. Basahin nyo, Deuteronomy chapter 30, verse 19. Ano ang payo?
Pero kung ako sa inyo, sabi ni God, ni Yahweh, ang pipiliin ko ang buhay. Dahil mananagana ka, hahaba pa ang iyong buhay katulad ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Mababasa sa 20. So, inuulit ko, pag na-brainwash kasi ang tao, ilang libo sila ngayon, ilang milyon sila ngayon. Si Kibuloy, si Apollo Kibuloy, sabi niya 7 million sila. At apat sila na nag-iikapo. At ang brainwashing niya, ano ang sabi niya? Magtapat kayo sa ikapo dahil ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Hindi kayo makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya kung kayo ay nagtatapat, naririnig ko sa kanya yun ang sinasabi niya. Kung kayo ay nagtatapat at hindi nyo na pwedeng bawasan, pwede nyo pang dagdagan. Kaya kita nyo, 75,000 capacity sa Davao. Nakakalungkot. Paano na ngayon? No? Medyo matagal-tagal na. Matagal-tagal na sa kulungan. Pero ang gusto kong ipakita dito, kasi itong ikapo, batas, utos. Wala na po tayo sa ilalim ng kautusan. Basahin po natin sa 1 John 5:18. Ano ang sinasabi? Kung nasa iyo ang Espiritu ni Kristo, kung nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, you are not under the law. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Bakit? God is love. Utos. Mga kautusan. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, itong kautusan na ibinigay ng Diyos Ama kay Moses, para kanino yun? Para kanino yung batas? Sampung utos. Israel. Para sa Israelita lang. Para lang sa lahi ni Abraham. Ang tanong kanina, mayroon bang taong nagkakasala? Mayroon bang taong nagkakasala? Ang sagot ninyo, opo, opo. Dahil binasa ko nga, John 1:8, John 1:10, Romans 3:10, walang matuwid, wala. Lahat ay nagkakasala. Ito pong sinasabing 10 utos sa Israelita lamang po yan. At niliwanag ni Jesus, tandaan nyo, mababasa sa John chapter 7 verse 19. Anong sinasabi doon? Sabi ni Jesus sa mga Israelita, matagal nang ibinigay sa inyo ni Moses ang kautusan, subalit ni isa sa inyo ay walang nakasunod. Basahin niyo po, mayroon naman kayong Bible apps dyan. John chapter 7 verse 19. Walang nakasunod sa inyo ni isa. So, maliwanag na kung ang kaligtasan natin na sinabi kanina sa Romans chapter 3, 27 and 28, no? O ito, nakita pala. Huwag na muna yan sa 28, yung kanina. Yan, 7:19, napakaliwanag. Diba? Hindi ba't ibinigay na sa inyo ni Moses ang kautusan? Bakit wala ni isa man sa inyo ang tumupad, ang gumawa nito? Bakit nais ninyo akong patayin? Si Jesus ang nagsasabi niya. So, kung ang salvation natin ay pagsunod sa kautusan, impyerno ka. Diba? May mga churches na yan ang itinuturo.
Diyan ako nanggaling. Noon. May malaki pang karatula dyan na bato, 10 utos nandun. At yun ang sinasabi, wala naman palang nakakasunod. So kung ang salvation natin, ang kaligtasan natin, ay ang pagsunod sa kautusan, sorry ka na lang. Dahil hindi mo ito masusunod. Ngayon, paano po, Pastor, paano po masusunod ang kautusan? Romans chapter 13, verse 10. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi na lamang sa isang pangungusap, pag-ibig. Kung may pag-ibig tayo, ang buong kautusan na sunod mo na. Because God is love. Totoo nga naman, di ba? Dahil sa pag-ibig, masusunod mo ang kautusan. Papatay ka ba kung mahal mo ang iyong kapwa? Lulukuhin mo ba ang iyong kapwa? Dadayain mo ba ang iyong kapwa? May pag-ibig ka na eh. Unang-una, pag isa ka ng Kristiyano, ano ba ang dapat makita sa buhay natin? Fruit of the Spirit. Number 1, pag-ibig. Kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, kabaitan, katapatan, ang siyang pagpipigil sa sarili. Yun ang dapat. So kung may pag-ibig tayo, yung batas, nasunod mo na. Nasunod na natin. Kaya ang tip ko sa inyo, huwag niyong kalimutan, Mark chapter 12, verse 30 and 31. Matthew chapter 22, verse 37, 38, 39, 40. Ano ang sinasabi doon? Yan ang tip ko sa lahat. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Pag minahal natin ang Diyos, katulad ni Abraham na nagmahal sa Diyos, siya lang ang may pangako. Si Abraham lang. Ang unang-unang matuwid, kasi di ba kanina binasa ko Romans 3:10, walang matuwid, wala ni isa. Mayroon po unang-una yung anak ni Adan na bunso. Dalawa lang naman ang anak ni Adan, Cain at Abel. Si Abel, righteous, pinatay. Sino ang sumunod na righteous? Nagawa na ba natin yung pinagagawa ko sa iyo para makita dito? Hindi pa. Okay lang. Next time. Sino ang sumunod? Kasi kung nagawa yun, makikita nyo. Number 7. Si Enoch. Siya lang ang nanampalataya sa Diyos at hindi siya nakaranas ng physical na kamatayan. Dinala siya sa langit nang hindi nakaranas ng kamatayan. Righteous, pangalawa. Pangatlo, sino? Si Noah. Si Noah ay pang-10 henerasyon. Pang-10. Si Japhet na anak niya at si Cam, Seth. Tama ba? Shem. Japhet, Cam, Seth, no? Shem. 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 Parang si Shem. Walang matuwid. Wala. 10, si Noah, righteous. 11, wala. 12, wala. Hanggang 19, wala. Sino yung pang-19? Yung tatay, ama ni Abraham. Pang-19. Pagdating sa 19, anak niya si Abraham, yun ang pang-apat na naging righteous. Kaya yung sinasabi kanina na unang-una kong binasa sa inyo, Roma chapter 3, verse 10, ang sabi, walang matuwid. Wala, ni isa. There is no righteous, not even one. Wala. Pero pag nanampalataya ka, mayroon na. Kaya noong pa man, nag-umpisa kay Abel, kay Enoch, kay Noah, at kay Abraham. At itong si Abraham, siya lang ang may privilege. Siya lang ang may pangako. Si Abel walang pangako, si Enoch walang pangako, si Noah walang pangako. Pagdating kay Abraham, bakit may pangako? Nakita ng Diyos ang laman ng kanyang puso.
ang Diyos ang titingnan sa inyo ay ang puso ninyo. Hindi tayo makakalusot. Kunyari, maraming sumasamba na may motibong iba. Hindi niya mahal si Lord. Ang payo ko, tumigil na lang siya kung sino man siya. Mapapagod lang siya. Unless otherwise, kung nakinig siya sa pastor katulad ngayon, kung makikinig siya sa pastor, maliligtas siya. Dahil wala akong ibang itinuturo, huwag tayong sumunod sa kautusan dahil hindi tayo maliligtas sa pagsunod sa kautusan, kundi maliligtas tayo through faith. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, Tito chapter 3, Titus chapter 3 verse 5. Ano ang sinasabi doon sa mga talata ngayon? We are saved by grace through faith in Christ Jesus. Yun po ang napakahalaga. We are saved by grace. Naligtas tayo sa habang. Bakit? Ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso natin. Through faith. Kanina ng umaga, itinuro ko, kahit wala kang pananampalataya, maliligtas ka. Kaya nga, yan ang sinasabi ko lagi, na ang message ko, may bago, may pagkakaiba, subalit luma na. Turo na yan noon na hindi pinapansin. At nasa Bible na yan na hindi pinapansin. Anong Bible? John chapter 21, verse 21 and 22. Kung makikita niya, maganda. Anong sinasabi doon? Nagtanong si Peter. Sabi niya, Guro, ano naman po mangyayari sa taong ito? Ang sabi ni Jesus, kung gusto ko siyang mabuhay hanggang sa pagbabalik ko, ano sa'yo? Parang sinumbatan pa si Peter. Kung gusto ko siyang mabuhay hanggang sa pagbabalik ko, ano sa'yo? Yung hindi na ng palataya. Dito na lagi akong sinisiraan magpahanggang ngayon. Hindi nila matanggap ang 1 Corinthians chapter 7 verse 13 and 14. Uulitin ko lang to. Matagal ko na itong naituro dahil may mga bago. Sabi nila, Pastor, bago yata yung turo mo. Hindi po bago, luma na. Turo to ni Jesus, ni Pablo, Apostol Paul, at Apostol Peter. Ano ang sabi ni Pablo? 1 Corinthians chapter 7 verse 13 and 14. Ang sabi niya ganito. Halimbawa kaming mag-asawa. Mananampalataya ang asawa ko. Ako hindi. Ako hindi. Pero dahil asawa ko siya, ayaw kong hiwalayan. Ang sabi ni Pablo, kung ayaw kang hiwalayan, Lilia, ng asawa mo, huwag mong hiwalayan. Dahil sa iyo, ako ay banal. Ako ay pinapapaging banal. Hindi ako nanampalataya kasi siya ang mananampalataya. Ako hindi. Basahin niyo po. Pag-aralan niyo. Dahil ito yung nakita ni Pablo na pribilege simula kay Abraham. Si Abraham, ang pangako sa kanya ng Diyos, pagpapalain kita hanggang kaapu-apuhan. Pararamihin ko ang iyong lahi kasi dami ng bituin at buhangin. Pagpapalain kita. At yung Romans 11:26, all Israelite are saved as it is written. So, pribilege, yun ang nakita ni Pablo kay Abraham, na si Sarah, hindi naman nanampalataya, tumatawa pa nga si Sarah, but si Sarah saved dahil kay Abraham. At yung anak niyang si Isaac, saved. At yung anak ni Isaac na si Jacob at Esau, yung dalawang kambal, isang kambal pala dahil pag dalawang kambal, apat. Okay, saved. Yung anak ni Jacob na 12, magiging sinungaling ang Diyos
kung hindi maliligtas itong lahi ni Abraham. Mababasa po natin, Mateo chapter 1 verse 1 to 17, ang liwanag, the genealogy of Jesus the Messiah. Ang lahi ni Jesus ay nagmula kay Abraham. From Abraham, Isaac, Jacob, Judah, Perez, hanggang kay King David, 14 generation, 15 generations, King Solomon. From King David to Babylon is another 14 generation. From Babylon to Jesus is another 14 generation. So all in all, from Abraham to Jesus, same. Magiging sinungaling ang Diyos, isa man ang maimpyerno, maging si Judas. Si Judas po ay Israelita na nagmula sa lahi ni Benjamin, na anak ni Jacob kay Raquel, pang-12. So, yun ang napakaliwanag. From Abraham to Jesus, 42 generation. Eh, sino yung sumunod? Sino? Diba? May asawa ba si Jesus? Wala. Tama. Wala. Walang sumunod. Naputol. Hindi po. Ang lead ng Holy Spirit sa akin, hindi naputol. Basahin nyo sa John chapter 1 verse 12. Subalit, ang lahat ng tumanggap sa akin ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. John 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa akin ay binibigyan ko ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya idinugtong ko pang 42 si Jesus, pang 43, all Gentiles. Lahat tayong makasalanan. Kasi kapag hindi ka lahi ng Hudyo, makasalanan ka. So, tayong makasalanan, Gentiles tayo, di ba? Dinugtog ko ang Gentiles. Tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Siya ang Lord and Savior. Kaya tayo ngayon, si Jesus ay Diyos. Tayo ngayon ay anak na ng Diyos. Si Jesus. Kaya pala, ang pangako ng Diyos Ama, si Yahweh, kay Abraham, pararamin ko ang lahi mo. Kasi dami ng bituin. Kaya nyo bang bilangin ang bituin? Pero meron nang sa Google, more than billion ang bituin. Mas marami ang buhangin. Kasi dami ng buhangin. Diba? Mas marami. So, ibig sabihin, dahil kay Kristo, dahil kay Jesus, dahil kay Jesus, kaya hindi tayo nagkamali. No? 35 years na akong Kristiyano. 29 years na akong pastor. Ang sabi ko kay Lord, Lord, pag binigyan mo ako ng sariling church, hindi ko ito inaasahan na nangyari. Ito na, 3 years. At itong nangyayari ngayon, nandito ang worship team, nandito ang organista, nandito ang drummer. Utos ng Diyos yan. Tutulungan tayo niya. Mamaya nga, sabi ko, kinausap ko na sila, paperman na sila ng appointment later. Pero, ang sabi ko, kung mo nakaperma ka, still, malaya ka. Kung gusto mong umalis na, pwede. Aalis kayo pag malago na. Tama ba? May kontrata. Aalis kayo pag pinalago na ito ni Lord. Diba? Ba't dyan ako napunta? Ang gusto ko lang ipakita, na dumami, kasi dami ng bituin, kasi dami ng buhangin, dahil kay Jesus. Bakit? Diba? Galatia chapter 3 verse 29, at kung kayo'y kay Kristo, kabilang ka na sa lahi ni Abraham. Nandyan yata yan, pakihanap na. Nandyan yan. Sinulat ko yan. Ano ba yung sinabi ko kanina? Kung kayo at tagapag... Galatia chapter 3 verse 29. Ayan. O, di ba? Liwaliwanag naman. At kung kayo kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham. Tayo.
At si Abraham may pangako. Yan o. At tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Yung lahat ng pangako ng Diyos kay Abraham, tanggap din natin. Amen. Kaya pagpapalain tayo. Ayaw ba natin? Ang pagpapala hindi lamang pinansyal. Ano ang pinakamasarap na pagpapala? Contentment. Yung kontento ka na sa buhay mo. Ano ba yun? Galatia chapter 5 verse 22 and 23. Fruit of the Spirit. Ang bunga ng Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, lagi kang masaya, joy, kapayapaan, may peace of mind ka. Ngayon nagkasala ka, sasabihin nila yung salvation loss. Naniniwala ba kayo sa salvation loss? Pakitaas. Pero okay lang kung naniniwala kayo. Salamat. Dahil ang aking itinuturo dito, salvation with assurance, sigurado. Ang kaligtasan mo, hindi wala-wala. Ba't pa ako napunta dyan? May kasunod yan eh. Ang diablo inaagaw ka agad. Okay, dito pinapakita, mayroon tayong pag-ibig, di ba? Kagalakan, kapayapaan, ayun. Pag nagkasala tayo, ito yung nawawala unang-una. Pag nagkasala, di ba, nagigilty tayo. Yung kagalakan, malungkot ka na. Yung joy, yan ang unang nawawala. Pero ang kaligtasan, hindi nawawala. Salvation with assurance. Hindi tayo salvation loss. Pag-ibig. Ang kagalakan ang nawawala. Susunod, pag nawala ang kagalakan, kapayapaan, wala ka na. Wala ka ng peace of mind. Lalo na kung may pinagtataguan kang utang. Di ba? Yun ang mahirap eh. Yung may pinagtataguan ka. Wala ka ng peace of mind. Di ba? Isaiah chapter 9 verse 6. Ano ang sabi doon? Ang hula ni Isaiah, sapagkat may ipapanganak ng isang sanggol na lalaki, ang siyang mamamahala sa atin, no? Ang mabuting tagapayo, a good counselor, Almighty God, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, eternal Father. Panghuli. Anong panghuli? Prince of Peace. Prinsipe ng kapayapaan. Prince of Peace. Kung tayo po, sinabi kanina ng asawa ko, kung tayo mayroong Jesus, complete na po tayo. May kumpleto na po tayo. Ito, kanina yung sinabi ko, 9:6. Sapagkat isinalang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Dapat tayo may peace. Kasi yan ang tunay na kayamanan. Yan ang tunay. Hindi yung ginto. Di yan. Ang tunay na kayamanan, kasi di ba, balik natin sa bunga ng Espiritu. May pag-ibig ka eh. Pangalawa, joy. Nagagala ka. Ano man ang kalagayan mo ngayon. Hindi pera. Hindi pera ang solusyon ng lahat. Kaya nga, fruit of the Spirit. Ito ang pinakamagandang kayamanan na dapat nasa atin. May ano ba yun? Nasaan? Ibibigay sa kanya ang pamamahala. Ay, hindi, wala. Ibalik natin sa fruit of the Spirit. Maganda yun. Hindi pa ako tapos. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Ibig sabihin, pag may pagmamahal ka, masaya ka. Because God is love. At yun lang naman ang gusto ni Lord. Ang tinitingnan ni Lord, puso natin. Hindi natin maikakailayan. Kagalakan, lagi tayong dapat nagagalak. Kapayapaan, may peace of mind. Pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, meron pa. Sa 23, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa ganito. Walang batas. Wala sa kautusan. Kaya nga, ang itinuturo ko rito, pag-ibig.
Yun lamang po ang napakalaga. Yung tip ko, huwag niyo kalilimutan. Dahil madaling basahin, mahirap gawin. Lalo na yung una. Ano ang una? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Madaling basahin, mahirap ipatupad. Mahirap gawin. Pag nagawa mo yan, magiging katulad ka ni Abraham na pinagpala. Napakahirap. Pangalawa, ito ang pinakamahirap pa. Ano ang sabi? Love your neighbor as yourself. Mahalin daw natin ang ating kapwa. Yun ang mahirap din gawin. Lalo na kung kagalit mo siya, lalo na kung hindi nagbabayad ng utang sa iyo. Pero anong sabi? Mateo 5 verse 44. Ano ang sabi? Ibigin mo ang iyong kaaway. Napakahirap niyan. Mateo chapter 5 verse 44. Love your enemy. Magagawa ba natin yan? Utos ng Diyos. Love your enemy. Kaya nga ang solusyon dito sa loob ng church na ito, lahat si Jesus ang solusyon. At ang gusto ni Lord, pag-ibig. Mahalin natin siya. Ano ba itong nandito? Ayan, mabilis ikon eh. Good. Di ba? Sa Mateo chapter 5 verse 44. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Napakahirap po yung gawin. Ako man siguro mahihirapan, pero hindi. Utos ng Diyos. Thank God. Thank God na ibinibigay lagi sa akin ni Lord na hindi naman nagkakamali lahat ng sinasabi ko. Tama naman. So, yun po ang napakahalaga. Wala na tayo sa kautusan. Tayo ngayon ay nasa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig, ang buong kautusan ay nasunod mo na. Roma chapter 13 verse 10. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi na lamang sa isang pag-uusap, pag-ibig, pagmamahal. Kaya tayo bilang magkakapatid, bilang we are brother and sister in Christ, magmahalan tayo bilang magkakapatid. Dahil kung tayo ay nakikita ng kapaligiran na tayo ay nagmamahalan, hindi nagbabangayan, nagmamahalan bilang magkakapatid, we are brother and sister in Christ. Nakikita rito sa harapan natin ang Diyos. Lahat dyan, maaakay natin sila. Maaakay natin ang kapaligiran na pumunta sila rito. Dahil sa pag-ibig na ginagawa natin, maaakay sila. Maganda sa church na yun. No? Ang church na yun, walang chismoso. Walang chismosa. No? Kasi ang inaayawan ng mga tao, yung kapatiran na chismosa, tinatakasan niya. Ayun, ayaw ko dyan. Ayaw ko dyan kay Pastor San Miguel na yan. Ang mga membro, mga chismosa, pala utangero pa, na hindi nagbabayad. Kung yan ang makikita ng kapaligiran, paano tayo lalago? Tandaan nyo, hindi tayo ang nagpapalago. Ang Diyos ang nagpapalago. Trabaho ng Diyos yan. Siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Saan mababasa? Sa 1 Corinthians chapter 3, 4 to 7. Ang sabi doon ni Pablo, ako ang nagtanim, sa Apolos ang nagdilig, subalit ang higit na mahalaga, ang Diyos na nagpapatubo at nagpapalago at nagpapabunga. So kung ito, nakikita ko na, mga 6 months pa, puno na tayo rito. Magpapasalamat ako kay Lord. Amen. Mga 6 months pa. Dahil ang Diyos ang magpapalago. At maging ang church na hinihingi ko sa Kanya, worth 30 million. 30 million ang hinihingi ko for 5 years. Long range plan. Pagtayo namin ito, ewan ko kung natatandaan pa ni Ate Mel. Yun ang nilagay ko. 5 years. Imposible, di ba?
Imposible, nakatatlong taon na tayo. Mag-3 and a half na. Pero sa Diyos, walang imposible. Nakita ko nga yan eh. Nung binabasa ko yung si Solomon. Si Solomon, siya ang binigyan ng templo na puro ginto. Laintay na ginto. Lahat. Saan ang galing? Wala naman pera si Solomon. Sa Diyos nang galing. Kaya ako umaasa, may faith. Darating ang panahon, mayroon tayong church dahil ang Diyos natin ang siyang pinakamayaman sa lahat. Siya ang nagmamayari ng lahat. Gasino na sa Kanya ang 30 milyon. Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon dahil wala na po tayo sa ilalim ng kautusan. Amen. Dahil yun kay Jesus, yung hirap at sakit na dapat tayo ang magtamo, sinalo niya na lahat. Amen. Kaya wala tayong mapagmamalaki sa Diyos, kaya tayo ay naligtas dahil sa habag at biyaya niya. Amen. Amen. Sige po mga kapatid, handa na po nating ating mga ikaputandog. Sabi nga ng Diyos, bubuksan niya ang durungawan ng langit at ibubuhos niya sa atin ang pagpapala. Hindi lang po sa spiritual, physical, mental at emosyonal. Panalangin po natin ang ating mga ikaputandog. Atin po itong hawakan. Panginoon, kinikilala po namin ang inyong katapatan, kabutihan. Patuloy po namin pinagkakatiwala sa inyo ang aming kalusugan, negosyo, trabaho, buhay, pamilya, at mga mahal sa buhay. Alam namin, Panginoon, na hindi nyo kami pababayaan, iiwan man. Na kahit hindi namin sabihin sa inyo, alam nyo ang aming mga pangangailangan. Na kami ay hindi nyo kailanman pagdadamutan. Bagkus, kami po ay pagpapalain nyo palalo sa spiritual, physical, mental, emotional na aming mga pangangailangan. Kaya patuloy namin kinikilala sa iyo, itinataas, Panginoon, at pinagpapasalamat na wala kaming mapagmamalaki, Panginoon, sa harapan mo. Ito po ay lahat sa iyo at patuloy kaming nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa mga announcement at mga iba pang pagbati, tinatawagan ko po si Pastor Lilia San Miguel. Magandang hapon po. Para po sa ating pagbabalita, ang ating pong lingguhang Bible study ay gaganapin na sa Friday. Tuwing Friday na kasi nilakad si Ate Lenny. No? Para sa hapong ito, ang kasunod na gagawin natin ay ang pagdaos natin ng banal na hapunan. Tinatawagan ko rin po si Pastor Neil at si Pastor San Miguel para tayo ay gumanap ng banal na hapunan. Hello, Mike.
Testing, mic 1, 2, 3. Tapos na kami kayo. Pag hindi pa bautisan. May mga bata o lang. Years old above up, yun lamang po ang pwedeng tumanggap ng banal na hapunan. Kaya sino mang kumakain ng tinapay o tumiinom sa kupa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kupa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Kaya nga ang iba sa inyo ay mahihina, sakitin, at ang iba nga ay namatay pa. Lahat na po ba may hawak ng tinapay? Ako, tapos na ako. Tapos na ako kaninang umaga. Okay? Sabay-sabay lang po sa tinapay. Unahin natin ang tinapay. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat at pinagpira-piraso niya iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po kainin ng tinapay. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sige po. Sa oras na ito, tayo po'y pumikit muli at manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa komunyon na ito, Panginoon. Lord, sa pinaalala niyo po sa amin sa mensahe na kami nga po, Panginoon, ay Lord, yung mga pangako niyo po kay Abraham, Panginoon. Ay Lord, meron kang covenant sa kanya, Panginoon. At ngayon din po, pinagtitibay sa bagong tipan, Panginoon, through your Son, Jesus Christ, na kami nga rin po, Lord God, ay meron po tipan sa iyo, Panginoon, yung covenant na ito, Lord God. At Lord, salamat po, Lord God, dahil alam po namin ang mga pagpapala, Panginoon, na binigay niyo po kay Abraham ay mararanasan din po namin. At Lord, maraming salamat po sa precious blood niyo po dahil meron kaming victory in your name, O Lord Jesus, and in your blood, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Hello, manatili po tayong nakatayo. Tayo po ay hihingi ng basbas sa ating Panginoon. Blessing and benediction. Ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos Ama at walang hanggang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaating lahat ngayon at magpahanggang kailan paman. Amen. Pagpala. Good afternoon.
Tayo po muna magbatian at magkamayan po tayo.